Alikate, magpapalo tayo. Papakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang push shovel, snow push shovel. Ang gagamitin ko ngayon ay 36 inch. Makikita nyo kung gaano siya kabilis. Limitado ang kakayahan nito. Ideal to sa mga 1 to 3 inches na snow amount. At sa kaso na to, meron tayong mga no more than an inch dito sa driveway na to na napakalaki. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis ito at mga technique. Mag-umpisa tayo doon at sa mga susunod pa mga videos, pag-usapan pa natin mga iba pa mga techniques. Ngayon ay a little over -10 with yung windshield, kaya yung pangako ay medyo naninigas na, pero that's okay. Ganoon talaga, bine-brave natin ang gitong weather para masanay tayo, para pag sa dating ng kalagitnaan ng winter, kakayanin ng katawan natin. Plus maganda ito sa hindi lang sa ating puso, sa katawan dito rin. Kaya I hope ma-impression ko kayo kung paano nyo tingnan ang winter dito sa Canada, lalo pa sa yung matitinding winter, tunay na winter. Kaibigan, umpisa na natin. Ilalagay ko kayo dito sa aking neck mount. Tinanggal ko na kayo sa rod. Ito yung aking gamit. Ilagay natin siya dito. Tapos ikakabit ko kayo dito. Teka, kailangan ko i-switch sa wider speed. Hindi kaya na-record. Kung hindi ko na-record, ulitin ko ulit ito. Nagpasa ko ng isa at kala ko nagre-record ako. There's a good chance na ayaw kong tanggalin yung camera, pero it's rolling now, I think. Ngayon, sabi ko nga, ulitin ko, gamit ko, ipapakita ko sa inyo ang this sucks. Okay, gagamitin ko ang aking isa sa mga push shovel ko. Ito ay ang 36 inch push shovel, very popular sa aming mga snow removal guys. Pasensya na kayo sa aking pagsasalita dahil ang aking it's a little over -10 degrees ngayon. Feels like with wind chill is even colder nga. Yung mas depende sa lakas pag mahangin, or depende yung may sudden breeze dito na mas malakas, syempre mas malamig. Pero I'm doing okay. Ito, pinakamabilis sa trabaho. 100-foot driveway, it can easily fit 10 vehicles, 10 pickup trucks, and maybe 12 pa kung ipupush nyo talaga magkakadikit kasama dalawa pang extrang maliit na sasakyan. Like car, kotse, compact kotse, ganun. Kung makapansin niyo, doon sa dulo ay medyo pakipot dahil itong design ng driveway niya, palapad siya. Hindi lang yun angulo ng camera, pero still you can easily fit 10-12 vehicles dito magkakadikit, kaya it is a big driveway. Dahil malapad ang ating pala, ay hindi na ako mag-a-angle. Ang angle ay ito. Makikita ninyo ang angle. Kita nyo, nag-spill over dito sa left side ko. Ito, kinento ko dito kanina. I'll tell you again kung hindi nag-record doon. So gumagawa kayo ng windrow. Alam nyo yung windrow?
windrow yun, may ipon sa tagiliran. Parang alam niyo pag nagbibuild kayo ng palay, windrow din ang tawag doon. Kaya itong makikita ninyo sa mga plow truck, ganito sila mag-plow ng snow. Kita ninyo. Hinahawi sa isang tagiliran, mapakaliwa o kanan. Ang case na to ay sa mga truck, pag nakaharap kayo, ang hawi niyan syempre papunta sa inyo, papunta sa sidewalk. There you go. Hindi ko makuha ang tamang kung angle dito dahil yung camera gusto ko makita ninyo sa gitna as possible, pero kung nakikita ninyo awkward yung aking suit. Kita ninyo kalahati tapos na. Ito kagandahan ng push shovel. Again, may limit ito, push shovel. Ideal ito ay 1 to 3 inches to ang amount ng snow. Ang 1 inch na mabigat or wet slush, mag-struggle na kayo dito kahit fit kayo at malayo kasi kung ganito kalaki yung driveway. Pero sa mga ganitong mga snow, ito ay I would say this is a heavy snow, pero hindi super heavy. Kaya kung kino-consider ninyo kumuha nito, makakatulong ito. Kung mga homeowners kayo, subukan nyo to. Mag-umpisa kayo sa maliit, may 24 inch ito. I would recommend sa mga kalalakihan 30 inch. This is 36 inch. Kaya malaking bagay. Kasi napakabilis ng trabaho kung ito at hindi siya masyadong dahil pinupush ninyo, hindi siya masakit sa katawan. At kahit may mga spillover kayo, I hope nakikita ninyo. Harap ulit ako. Kahit may spillover kayo, madali nyo ma-scoop, ma-pick up, not scoop, ma-pick up at ma-push sa tamang lugar na gusto niyo dahil malapad siya. I'll give you an example. Kita niyo yan? Meron dong mga spillover, sinadya ko yun. Tingnan niyo kung gaano niya pick upin ito. You just push it.
Ito yung sasabi kong spillover. Yan. Okay. Dito nagtatapos ang aking pagkatapos nito, ang ginagawa ko, kaibigan, ay kumukuha ko ng litrato before and after. Kukuha tayo ng litrato before and after. That way, sa ganung paraan, meron tayong record. At saka, ganun din, magandang maalala to, di ba? Kaibigan, dito ko natatapusin ang aking maikling video. At magkikita muli tayo hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.